Daniel 4:34 to 35. Nang lumipas na ang panahong yon, ako, si Nebuchadnezzar, ay tumingala sa langit at nagbalik sa akin ang aking katinoan. Pinuri ko ang kataas-taasang Diyos, pinarangalan at niluwalhati ko siya na buhay magpakailanman. Pray to align. Salamat, Panginoon, dahil maaari kami na sumunod sa inyong landas. That we can align our thought, our spirit, our hearts with you. That we can follow you. Sa sandaling ito, kayo po, Panginoon, ay magpaliwanag sa amin, luwalhatiin po kayo, at ang karunungan ninyo makarating sa kalit-litang bahagi ng aming pag-iisip, ng aming kilos at buhay. We pray, Father, that you will be our speaker. We seek your wisdom. We seek your guidance and healing in the name of your Son, Jesus. Pray to align. Napakaganda ng kasaysayan na nakasulat dito sa Book of Daniel, lalong-lalo na sa ditong great king of Babylon, Nebuchadnezzar. Daniel 4:34 to 35. At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my sanity was restored. So, nawala pala ang kanyang katinoan, nawala siya sa sarili, at may mga nangyari sa kanya that even social scientists now can understand better with today's technology and higher understanding of medical truths. Pero sabi niya, bumalik ang kanyang katinoan nung tumingala siya sa langit. Ibig sabihin, nung siya'y nagdasal, nung siya'y lumapit, nung siya ay nagpasakop sa kataas-taasang Diyos. The context of this is that he was king of Babylon who were known to worship other gods. Pero sa haba-haba ng pagdurusa niya, dumating sa kanya yung kaliwanagan na tumawag siya sa kataas-taasang Diyos at doon siya biglang gumaling. At sa pagpapatuloy ng kanyang sariling kwento, then I praise the Most High. The New International Version says the Most High. The Orthodox Jewish Bible says, I praised Baruch El Elyon. Because the English translations don't always translate the name of the divine, but call the divine generically God. But the older and the original words actually included the real names by which the divine was called. Then I praised, according to the Hebrews names version, Ha Elyon. So malinaw yung identity kung kanino siya nanawagan at doon siya gumaling. Then I praised the Most High, Baruch El Elyon or Ha Elyon, and all the other translations in English say God. Then I honored the Most High God. I honored and glorified Him who lives forever. It's important for us to establish the identity of the Most High God that Nebuchadnezzar prayed to, because in that name and praying to the divine, doon siya gumaling. In other words, the moment I raised my eyes toward heaven, meaning I surrendered and submitted to heaven, I aligned with heaven, I aligned with the Most High, which he called El Elyon, my understanding came back. And I praised and honored the one who lives forever. What do we learn? Immediately, that prayer that works is alignment with God Most High. Is not manipulation, not transaction, or performance. Bakit kailangan linawin? Kasi over time, kung ano-ano ng meaning na naibigay ng mga tao sa prayer, nando na transaction, nakikipag-transact, nakikipagpalitan, nakikipag-trade off with God para makuha ang gusto. Pinipilipit kuminsan ang braso ng Diyos kung kaya lang gawin sa pamamagitan ng pag-aayuno, ng pamimilit, ng mga suhol. But no, prayer that works is that which aligns the prayerful with the divine, not performance, not manipulation. Doon pa lang, dinedefine natin, mga kapatid, what prayer is not. What prayer should not even aspire to do. Matthew 6:7-8, turo naman ni Jesus, centuries later, Jesus being sent by the Most High God, the Father in heaven,
Sabi niya about prayer, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Alam na ng Ama kung anong kailangan mo bago ka pa man humingi o magsalita. Alam na ng inyong Ama ang inyong pangangailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So, do not pray to inform God. Kasi alam na niya. May magpe-pray, Diyos ko, ang nanay ko po nasa ospital. Sa Diyos, alam ko na. Meron po kaming babayarin. Alam ko na. Meron po akong sakit na maluba. Alam ko. Why are you informing me as if I didn't know? Alam niyo kung bakit maraming ganong informative part ng prayer? Because it is a performance. It is a prayer uttered before an audience or before other people who don't know the background of what you're praying for. So binibigay mo yung background actually for the sake of the other humans listening, but not really for God. Kaya dapat nililinis natin yung mga laman ng prayer natin para walang unnecessary babbling, sabi nga ni Jesus, like pagans do. Do not pray to inform God. Do not pray to inform even the audience or to impress. Ang panalangin mabisa ay yung nakaayon, pagsang-ayon sa Diyos na kataas-taasan. Hindi pa kikipagtunggali, hindi pa mimilit, hindi pag-uungot-ungot para yung gusto mo ang masunod. Hindi, ano ba ang ibig ko? No, kundi ano ba ang kalooban ng Ama. Doon ako aayon, doon ako susuko, at yon ang aking idadalangin. Kung gayon ang sasabihin ng aking bibig o iisipin ng aking utak na prayer, yung kung ano talaga ang ayon sa kalooban ng Ama. 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Dapat according to God's will. Huwag natin ituring ang Diyos sa parang isang indulgent grandfather na uungot-ungot ka na apo, may milit-milit, mamaktol-maktol, pagkatapos makukuha mo ang iyong gusto. Kasi ang tunay na panalangin, hindi para hanapin mo kung anong gusto mo, kundi hanapin mo ang kalooban ng Ama at umayon ka doon. Kasi yun ang mabuti, yun ang tiyak, at yun ang jived with the other interests of the universe. Kasi you are part and particle of this universe. Alignment restores clarity. Pag willing ka na sumuko sa kalooban ng Ama, lumilinaw ang iyong isip ko, ano talaga ang tama, anong mabuti, anong dapat. Kasi nakakalito sa isip, nakakagulo sa isip yung gusto mo, yung ibig mo, yung ipipilit mo. So, willing ka na mag-submit, agad-agad, lilinaw ang iyong utak. Kasi nawawala ng kakompetensya sa loob ng ating isip, yung kung ano ang kalooban ng Diyos. Alignment strengthens the will to obey. Kasi kung willing ka na talagang susunod, willing kang sumunod. At lalong lumalakas ang iyong kagustuhan na sumunod. Kasi decided ka na susuko sa kalooban ng Diyos dahil yun ang tama at yun ang mabuti. Alignment restores clarity, strengthens the will to obey, and fine-tunes discernment. Oras na hinubad natin ang ating selfish agenda at isinabmit natin ang sarili natin sa tunay na will of God, lalong lumilinaw ang ating isip. Lalong nagiging madaling makita kung ano ang tama, ano ang dapat, anong nararapat. So align muna. Align first before you even attempt to pray. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago ka. Baguhin mo ang iyong isip. At pagtatanong natin, paano ka babaguhin ang isip? Di sumunod ka sa kung ano ang iniisip ng Ama sa langit. Willing ka dapat baguhin ang iyong isip para sumunod, hindi yung pipilitin mo ang Diyos sa sumunod sa iyong kapritsyo. Do not disalign, but
align with God. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Not your desire, not your plan, but His good, pleasing, and perfect will. Shift your mind like a quantum state to align with God's higher frequency and know His good and perfect design. Maki-align, maki-vibrate, maki-vibes, maki-frequency, maki-resonate with the divine. And you will imagine that I'm already using quantum terminologies here because over time, sa tagal-tagal ng pag-aaral natin ng scripture, ng religious history, maraming mga bagay na dahil sanay na tayong naririnig from that angle, nadidinig sa ganitong tono, sa ganong uri ng discussion, gasgas na. Wala na tayong bago maintindihan. In fact, kumisa namamanhid na tayo. But to understand scriptural truth from the angles of quantum principles, nagiging tool ito para lalo nating maintindihan, ma-appreciate kung ano yung scripture. Hindi ito kontra, hindi ito iba, kundi dagdag na tool to appreciate the truth of scripture. So pag nadidinig natin yung mga ganyang terminology, which is of course not usual sa mga spiritual and religious gatherings, do not reject, do not avoid, do not demonize, and do not diminish the idea of understanding God from another point of view, this time from quantum. Kasi nakakadagdag talaga ng depth, ng width, ng understanding. Sobrang effective na tool and method in appreciating spiritual laws. If you appreciate it, good. If not, make yourself appreciate it. Kasi sayang pag hindi natin na pakinabangan yung ganitong angle of understanding. Now, quantum coherence says that when waves align, energy flows without loss. When waves align, nagtutugma-tugma na parang mga likot ng alon at agos, energy flows without loss. Walang sayang na energy. Sa prayer, pag kinonsider natin yung katotohanan na yan, prayer is quantum coherence. The scattered mind, the heart, and spirit are now resonating as one, beating as one, focused on God, focused with God. Therefore, you achieve what prayer should achieve. When mind, heart, and spirit align with the Father, prayer becomes laser clear and powerful. Ang panalangin ay pagtutugma ng ating kalooban sa diwa ng Ama. Pagsang-ayon at pakikidadoy sa agos ng Espiritu, vibrating in God's frequency. At sa ganitong pakikiayon, pumapasok ang liwanag sa ating isip, tumatanggap tayo ng pagpapagaling at napakabuti at nagiging tiwasay ang ating puso. Sabi nga ni Jesus, John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Lahat yan, pag itin-translate mo into quantum language, mas lilinaw. Kasi nga, may nadadagdag na angle ng pangunawa. May nadadagdag na liwanag na natatapon doon sa issue para mas ma-appreciate. May nadadagdag na lente para mas makita mo siya microscopically or macro way. Kasi alam niyo naman yung lenses, pwede maging microscope, pwede maging telescope. In both cases, the tool enhances your understanding of the visual phenomenon that you are looking at. Anong relevance nito kay Nebuchadnezzar? Kasi sabi niya, nung nag-align ako sa iyong kalooban, Most High God, bumalik ang aking katinoan. Kasi ano ba yung nagtanggal ng katinoan niya in the first place? Bakit ba siya nawala sa sarili? Ang nakaraan. From 605 to 562 BC, Nebuchadnezzar was the great king of Babylon, which is present-day Iraq, more or less. He conquered nations, built empires, and surrounded himself with priests, counselors, and scholars of his religion.
and the religions of the world that was known to him, because at that time, Babylonia was the emporium of the world, the civilization's capital, that part of the planet. In other words, itong si Nebuchadnezzar ay maalam, no? Knowledgeable, but sadly, not wise. To the point na nawalan siya ng katinoan. Being informed does not always equate with being wise. Marami tayong information. Now, there's information technology, there's a burst and a revolution of information, but are we wiser? Kaya natin pinag-aaralan itong Nebuchadnezzar because there is a Nebuchadnezzar in each one of us. And the madness that happened to him could be happening in us or in our loved ones at the moment. Kaya masarap hukayin ang pinagmula ng kwento niya. Now, Nebuchadnezzar was obviously not an Israelite. He was a learned Babylonian, steeped in the traditions and wisdoms of his civilization. But pride consumed him. Like many successful people, he became very proud. His arrogance drove him into madness. Pag binasa niyo yung Book of Daniel, naka-detail dyan ang mga nangyari sa kanya. And dahil sa pride niya, siya'y napahamak. Because as we all know, the devil wears pride. He lost his reason, his dignity, and even his throne. Nawala siya sa pagiging hari. For a time, he lived like an animal in the fields. Kumakain ng damo. Ikinulong siya sa mga garden ng palasyo dahil yung hari ay nag-asal hayop at kumakain ng damo at tinubuan ng sari-sari mga buhok sa kanyang katawan. Now, hindi lang yan isang hiwaga. Many doctors and scholars today suggest that what happened to Nebuchadnezzar can be understood as mental or neurological breakdown. Psychosis, if you will, schizophrenia, or boanthropy. Yun yung rare mental disorder where a person believes and behaves like an animal eating grass outdoors. At sa istorya ni Nebuchadnezzar, nasa Daniel chapter 4 yan. Sabi ng mga ibang mga practitioners ng health sciences, ang nangyari sa kanya is bipolar disorder with psychotic features or severe depression leading to delusional behavior. Once more, why belabor the story of this man who lived and died centuries away from us? Because as we have said, there could be a Nebuchadnezzar in us. Nebuchadnezzar's pride led to the collapse of his mind. And science now affirms this, that too much pride can make you go crazy. Nakaka-mental ang pride. Isa siyang malalang uri ng sakit ng isip. Na pag hindi mo binatayan at ginamot, aakayin ka nito patungo sa pagiging malala. To the point that you might like become Nebuchadnezzar, thinking you're an animal, eating grass, behaving like a beast. What the Bible describes as becoming like a beast can also be seen as the human mind breaking down when overloaded by arrogance, stress, and separation from truth. And God is truth. So separation from truth, being delusional, being in denial, is a form of departure from the divine. Ang ganda makita mo yung underlying relationship ng spirituality at ng mga clinical depression. Meron silang connection. In today's terms, you might call it a mental health crisis. A reminder that unchecked ego and inner turmoil can damage heart, mind, and spirit, can damage alignment with God, and of course, can damage prayer power. Kaya nga, prayer power yung na-restore at nag-restore kay Nebuchadnezzar. Pride can overload the mind in many ways that clinical psychiatry can now explain. But even if we could not explain it clinically, isipin lang natin, magbaba ka ng pride, huwag mong palakihin yan, huwag mo siyang entertainin, huwag mo siyang palakihin kasi sakit yan. Magiging sakit yan.
pagka hindi mo nasugpo. Sabi mismo ng psychiatry and psychology, pride can overload the mind, but humility recenters it. Imagine, ini-imbalance ka ng pride, pero ang humility can center you. Ganyan-ganyan yung sinasabi ni Jesus. Ganyan-ganyan ang sinasabi ng scriptural truth, na huwag ka maging proud, maging humble ka. Yung pala may clinical value yon. Of course, ngayon pa lang natin nauunawa yung clinical side. Kahit ang tagal-tagal na itinuturo yung spiritual side. At syempre, pag spiritual level lang, parang vague, parang hindi mo masyadong unawa until it becomes operational and operationalized by science. So, psychology affirms spirituality. Yan ang ngayon ang takbo ng mga social and medical sciences. And the way back to align with the divine will is to pray rightly. Yun ang ginawa nitong si Nebuchadnezzar. Prayer to the Most High brought Nebuchadnezzar's reason back. Anong nauna? Nagka-reason siya kaya siya nag-pray? O nag-pray siya kaya siya nagka-reason? O sabay? Ang mahalaga, natauhan siya na ang layo-layo niya sa tunay na Diyos at Ama sa langit. Bagamat meron siyang religion. Ang layo-layo na niya sa katotohanan tungkol sa kanyang pagiging tao dahil nalibang na siya sa kanyang pagiging hari at pinaniwalaan na niya lahat ng bola at flattery ng mga tao sa court to the point that he was already now detached from reality, so detached that he became mentally ill. You have to be anchored on truth to be mentally healthy. Even if the truth is about facing and accepting and living with your imperfections, with things that you should be humble about, because humility recenters our spirit kung nagiging imbalanced. Sabi sa psychology, humility resets the mind. Modern science confirms it. Ancient kings enacted it. Pag nilalaparan mo at nilalawakan ng pag-aaral, na pagkukonekta mo yung mga sciences, yung scripture, history, psychology, psychiatry, archaeology, lalo mong na-appreciate ang katotohanan na itinuturo ni Jesus. Nebuchadnezzar, king of Babylon, lifted his eyes and prayed to Elyon, the Most High God, and his life was restored. We have read the verses. Ngayon, si Jesus, anak ng kataas-taasan, ay nagpagaling ng ganyang uri ng sakit at lahat ng iba pa. Luke 8:28. There was a man who was possessed by so many spirits that he was hurting himself, he was cutting himself with stones, he was crying out in the night, and he was being chained with metal material, but he would wrench them apart na parang papel. Kasi nga, yung mental power niyan, nagtatranslate into physical power. Kaya maraming mga tao, when they're out of their mind, ang lakas eh. Because this kind of thinking releases adrenaline into your blood system. Changes you chemically to the point that you become so strong. The sad part is that you become so strong to do evil to others and to yourself. Kaya self-destructive. That's why it could only come from the enemy. An energy that self-destructs cannot come from God. Luke 8:28, this man who was suffering because he was so detached from truth, when he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" The same Most High God that Nebuchadnezzar prayed to and named. Mabuti pa yung mga espiritong ito kilala nila si Jesus. Alam nila kung sino siya. Son of the Most High God. That's why this man, although he possessed great energy and power, run toward Jesus, knelt at his feet, and said, "Did you come to torture me? Please don't." Nakasubmit. Kinilala ang kapangyarihan ni Jesus. John 3:16-17 gives an explanation for this mission. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish,
but have eternal life. And that man who was possessed by so many spirits, at that moment of encounter with Jesus, had life. Bumalik ang kanyang katinoan, bumalik ang kanyang pagpipigil sa sarili. He was clothed, he was quiet, and now he wanted to be with Jesus. So alam mo, may nangyari talaga sa kanya. But very interestingly, remember that Nebuchadnezzar prayed and was restored? Jesus prescribed the same spirit of prayer that heals. Matthew 6:6. And when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Why pray in your room? Why pray in secret? Para walang performance. Walang pa-impress at walang imposition on others. Kung minsan may a-assignan ka, kapatid, ikaw nga mag-lead ng prayer. Ay, ano po kaya sasabihin ko para magandang pakinggan? Ano bang sinasabi sa'yo ng Espiritu na ipag-pray mo? Di yun. Naku, isusulat ko po para tama ang grammar. Kung kahit bali-bali ito ang grammar mo, maintindihan ng Diyos. Sino ba kausap mo talaga? Ang Diyos o mga tao? Eh, syempre, pag may nagpe-pray naman, kaya nga fagfalaan niyo po kami. Na-open ko lang, wrong pronunciation. Yan ang mga evils of public prayer kumisan eh. Kasi nagiging performance. Ang fafari-fefe na sa kasaan ng fisod. Nagka-fifim farang fafel. Yung pala naman, displaced lang yung pustiso ng tao. So, ang daming element. Kaya sabi ni Jesus, alam nyo, gusto nyo makapanalangin ng totoo, manahimik kayo mag-isa. There is no one to impress. No performance needed. You can pray from the heart. And more than that, you can listen to the Spirit to ask the Spirit what to pray for. Because you have to pray in accordance with God's will, remember? Eh kung minsan, pag group prayer, nakalista pa sa bulletin board kung ano mga ipagpe-pray. Sino nagsabi ito mga ipagpe-pray natin? Eh si Manang Tika. Eh siya pa ang Holy Spirit. Maraming issues. Kung minsan naman talagang Spirit-led siya, pero who knows when and when not. Kaya, yes, pray with friends, pray with brothers and sisters, pray with family. But more importantly, never neglect personal private prayer. Why? Eh, yun ang tinuro ni Jesus. Siyempre, siya ang tama. Yun ang mahalaga. Prayer is not performance, but quiet alignment with the Father. And you can align with the Father only when you're quiet, when you're pressured by others. When you are not pressured by any interest or agenda, you can open your heart and really let the Spirit flow. Through the route of humility, through the balancing light of the Spirit. Huwag nating mamaliitin ang kahulugan ng humility sa ating buhay. Kasi nga nakita na natin kay Nebuchadnezzar dahil sa kanyang pride, nagkaganon siya. And even our modern sciences tell us that pride can decenter, humility can recenter your spirit. Now, Jesus gave the model prayer, the Lord's Prayer, as a framework to live by, not as a prayer text simply to recite. Ulitin niyo sa sarili niyo yan. The so-called Lord's Prayer is the framework to live by. It is not a set of words to memorize and just recite. Tapos pag ni-recite mo, kala mo, nagdasal ka na. So, do not just recite. Pray to align with God's will. And the Lord's Prayer given by Jesus is the key to understanding how to pray and what is the power behind prayer. The Lord's Prayer reveals hidden powers of prayer, which you will never see and appreciate kung i-recite mo lang, may memoryahin. Although, hindi masamang i-recite, hindi masamang memoryahin, pero dapat lumalim ka higit doon. Dahil may laman yon na susi para buksan ang kapangyarihan ng langit. Isa-isahin natin. Matthew 6:9. Sabi ni Jesus, this is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, or may your name be honored. Anong power doon? Ang laki. Power of, and in the Jesus prayer here, sa simulang line pa lang, identity.
Calling God Father aligns us with Him as children. Now, this was revolutionary. Gasgas na kasi sa atin to, sanay na tayo, hindi na natin pinapansin. Pero nung panahon ni Jesus na sinabi niya yon, tinanong kasi siya, how do we pray? Sabi niya, pray like this, Our Father. Revolutionary yon, to call God in heaven, Father. Kasi ang nakasanayan nila is yung napakalayo ng Diyos, laging galit, laging nagpaparusa, at dapat ang ginagamit mong pangalan sa Kanya, puro high-sounding, very important titles. Here comes Jesus saying, call Him Father. Taga Cavite po kami, pwede bang Ama? O di tawagin mong Ama. Pwede bang Tatay? Pwede bang Papang? Ganon ka-intimate. Bakit powerful yun? Nare-realize mo pa lang na anak ka pala. Ama pala yung kinakausap mo. Hindi ba empowering agad yun? Na hindi ka takot-takot lumapit, makakatabaan ng kidlat, makakakainin ng lupa. Kasi meron ba namang ama na gumagawa nun? Liban na lang pamisa-misan, baliw pala. Pero no, usually pag sinabi mong tatay yan, and actually in our culture, mas equivalent ng nanay, who is more close to the children, usually, kasi siya yung nasa bahay, usually. So, pag sinabi mo ganun, confident ka agad na, uy, I'm in good hands. I'm safe. And there's power available to me kasi ang kausap ko, tatay ko. So, you are children of the divine that you are praying to. Di ba empowering? Yung palang pwede uwian na. Ang laki-laking empowerment na yun. Di ba ang laki ng confidence mo kung tatay mo yung may kwento nga na may sunog. Nasusunog yung bahay. Tapos may mga tao, sinasabi doon sa bata na nasa bintana, talon, sasaluhin ka namin. May mga matitipunong mga lalaki, nagpa-bodybuilding. Halika, talon kayo, sasaluhin kita. Tumalon yung bata doon sa payatot. Yun ang tatay niya eh. Hindi ka, doon ka tatalo sa tatay mo kahit payatot. But our Father in heaven is not weak. Kaya sabihin pa lang, our Father, wow, empowered ka na. Calling God Father is most revolutionary, even viewed as blasphemous by some leaders. For this reason, they tried all the more to kill Jesus. He was calling God his own Father. Sabi ng John 5:18. And Jesus was calling God his own Father, not only for himself. He taught his followers, call him Father. When you pray, begin with this, our Father. Jesus gave ordinary people direct, pang-anak-only access to God. At that time, and before it, walang direct access sa mga tao. Dadaan ka sa priests, sa religious leaders. Hindi ka nga makakapasok doon sa temple kung hindi ka Jew. Nakapasok ka na sa courtyard, hindi ka pa makapasok doon sa Holy of Holies kung hindi ka priest. At doon sa loob-looban, kung hindi ka high priest, hindi ka makakapasok. Bawal! May kortina. Ang pwede lang tumawid doon once a year was the high priest. But when Jesus died on the cross, sabi ng scripture, the temple curtain was torn from top to bottom. Ibig sabihin, lahat pwede nang lumapit sa presensya ng divine. Through Jesus. Hindi pa naman namamatay si Jesus sa cross. Sinabi na niya, pray our Father. Empowering. Because you are His sons and daughters, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Galatians 4:6. The Spirit of the Son was sent into our hearts. It was not sent into a stone or steel temple. It was not sent to a building. It was not sent to a religious group. It was sent directly to our hearts. Paano man may-miss na may power agad yung prayer? Romans 8:15, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Brother, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. When you receive the Spirit of God, the Spirit of Jesus, when you believe in His name, you are immediately ushered into the presence of the Father, and the Spirit of the Father is immediately placed in your heart, not in the temple of stone somewhere, but right in your heart. That's why the Bible says, you are the temple of the Holy Spirit.
You are the temple of the living God. So hindi mo kailangan lumapit sa mga dalangin ng bato, hindi mo kailangan pumunta sa mga lugar dito, doon, sa bundok, sa batis, kahit saan. Kasi ikaw na mismo ang templo ng Espiritu. Isn't that power? To call God Father provides inner security, freeing us from anxiety. May takot ka, may need ka, meron kang mga sari-saring kailangan, nagsisimula ka pa lang, Our Father, alam mo na agad that you are in good hands. In the Jesus prayer, we discover that we belong. We are children of the Most High, not anyone else's. And sa context ni Jesus, para sabihin niyang, God, the Most High is your Father, dapat mag-isip-isip ka, teka, ako ba? God Most High ba ang Father ko o iba? Kasi in-identify niya kung sino dapat, kung saan ka dapat lumapit. Like, Nebuchadnezzar identified the divine that healed him. Nebuchadnezzar knew, found, and recognized Elyon as universal, sovereign king, despite the many gods of his own religion and of his own time. Moving on with the Lord's Prayer, Matthew 6:10. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Naway maghari ka sa amin. At sinabi ni Jesus, the kingdom of God is in you. In you. Nasa isip mo, nasa puso mo, nasa iyo. Kaya you are the temple of the living God. And knowing that, bakit ka pa ngayon mag-aalinlangan na blessed ka? Bakit ka magkakaroon ng unnecessary takot o nervyos o mga duda when you yourself are the temple of God and the kingdom of God is in you? Hindi mo kailangang magpunta kung saan-saan, mag-pilgrimage dito, magpagulong-gulong doon, lumusong doon, umakyat dito. Kasi the temple of God is right in your heart. Very accessible. Yan ang ginawa ni Jesus, made God accessible. Kasi most religions, sila yung nakaharang sa mga tao, nakapagitna between the divine and the people, na hindi makakarating yung people to the divine kung hindi dadaan doon sa religion. Kung hindi dadaan sa kanilang mga ritual, mga requirement, at mga places, special places. But Jesus says, no. God is your Father, and the kingdom is in you. Imagine how revolutionary that was when said before his Jewish audience of his time. Now, this is the power of, and in the Jesus prayer, alignment. Prayer bends us, not God. Huwag gamitin ang prayer na pag-bend sa God para tayo ang masunod. When we pray, we bend ourselves para tayo ang magswak sa kalooban ng Ama. Prayer is not transacting. Prayer is submitting, bending to the will of God. Tayo ang sumunod, tayo ang aayon. At doon pa lang, dumadaloy ang pagpapala mula sa kalangitan patungo sa ating mga issues. Prayer brings our little kingdoms into line with heaven's order. And that is what prayer should achieve. Not my agenda, but I'm submitting my personal little agenda to the major agenda of heaven so that all of us, followers of God, people of God, will be in tune with that one will of God in heaven, and there will be unity on the earth. Sociology observes that healthy societies flourish when individuals align to higher shared order. Pag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng mga kabihasnan, the history of civilizations, those that reach great heights were always surrendered to a higher cause. May that cause be religious or political or sociological, whatever, nag-achieve sila ng greatness sa kanilang mga lipunan dahil lahat sila ay sumang-ayon na magpasailalim sa isang mas mataas na layunin at tungkulin sa buhay. Kung saan nagkakasabog-sabog ang mga lipunan, ay may pagkakanya-kanya kung ano ang mahalagang gawin at kanya-kanya ng paggawa. Prayer aligns private will with cosmic order. Merong cosmos, merong universe, merong earth, may paghimpapawirin, and there are powers in the air and everything. Now, prayer aligns our private will
with a great universal cosmic order. The oneness of God with creation. Now, Nebuchadnezzar's reign was restored when he acknowledged Elion's rule, even over him who was king, not only of Babylon the kingdom, but of Babylon the empire that ruled that great part of the world. Now, Matthew 6:11 moves on. Give us today our daily bread. What is the power of, and in the Jesus prayer here, sufficiency. It's empowering to feel sufficient and to know that you are sufficient. Neuroscience shows worry raises cortisol. Gratitude restores balance to body and mind. Imagine what the scriptures tell us. Don't worry. Be grateful. Be thankful. Always give thanks. Even neuroscience tells us the same thing. That worry raises cortisol. It is poisonous in our blood to be filled with cortisol. But worry poisons your blood system and your mind. But gratitude restores balance to body and mind. So mahalaga pala talaga to be thankful. This is what I mean, understanding spirituality through even quantum. Mas lumilinaw, mas gumaganda yung pag-appreciate natin. Hindi lang basta, oh, don't worry, be prayerful. Now alam mo na that even science says the same thing. And now there's an explanation. Chemistry of the blood. Anxious thoughts raise stress. Thankful hearts bring calm. All along, the scriptures have been saying this. But can you imagine hearing this from psychology, psychiatry, and neuroscience? Nare-reinforce lalo yung appreciation natin of the universal truth of Scripture. Nebuchadnezzar lost everything. But with one prayer, his life was restored. This can happen in your life too. Kung merong kailangan ma-restore. Health ba yun? Finances? Relationships? Self-confidence? Humility? Whatever. Because everything is possible for those who believe. But the first thing you have to believe in is that God is in control and that God's will is supreme. And when you submit to that will, that great will bless your little will in your little corner of the world, and you will be in tune with the universe, with creation, under heaven, and therefore blessings will flow into your life. And even through your life, to other people's lives. We too can live with less anxiety if we trust the Most High to provide daily provision. Look at the psychology behind the prayer, give us this day our daily bread. Because when you look for your monthly bread or your yearly bread, may stress ka. Pero kung daily lang yung hinihingi mo, madali namang gawin. In fact, siguro lahat naman sa inyo pag uwi sa bahay, meron naman kayong pagkain today. Pero baka hindi lahat merong nakareserba for 2035. Kasi pag ganun kalayo inisip mo, ma-stress ka. Kaya sabi ni Jesus, pray for your daily bread. Wag po daily lang. Paano naman bukas? Because God will be here tomorrow. The God of today is the God of tomorrow. So, ang hingin mo yung for today. Paano po bukas? Di humingi ka uli. Kaya nga daily ang hinihingi. Matthew 6:26, sabi ni Jesus, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Aren't you far more valuable to Him than they are? Again, we go to the issue of trust. Nagtitiwala ka ba? Kung hindi ka kasi nagtitiwala, you will hoard all the food that you will need until you die, which means you will deprive your neighbors of the food that they need now because you will store them for yourself for next week. Kaya nakakatahimik din ng loob yung pagtitiwala. Hindi yung recklessness. Yung faith na alam mo that when you live according to God's will, you will be amply provided. Matthew 6:12, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Anong kinalaman na sa prayer and for a quiet life? What is the power of, and in the Jesus prayer here, flow. Bakit flow? Unforgiveness
blocks the channel. Pag hindi ka nagpapatawad, sinasabi sa iyo ng Biblia, hindi dadalo yung pagpapala. But now, the sciences also tell us the same thing. Studies show forgiveness lowers stress, blood pressure, and depression, improving overall health. Clinical truth na yan. Yung mga nagpapatawad, bumababa ang presyon ng dugo, bumababa ang stress level, pati depression nila, unti-unting nababawasan sa pagpapatawad. Forgiveness, intervention, reduce cortisol, and restore emotional balance. Kaya ngayon, sa clinical counseling, important part na yung turuan, akayin, i-encourage yung pasyente na magpatawad. Kasi marami pala sa sakit niya galing sa hindi pagpapatawad. Galing sa sama ng loob, galing sa hinanakit, galing sa mga himutok, galing sa mga galit, sa mga pagkamuhi at pagkasuklam. Lahat ng yan ay nagiging physical sakit. Di ba, nakikita mo nga kuminsan sa mukha agad ang sitwasyon ng tao. So, yung pagpapatawad, matagal lang itinuturo ng Biblia. Ngayon, nabubuklat ng science, oo nga, tama, magpatawad ka. Kasama na siya ngayon sa therapy. Forgiveness clears the path, so blessing and peace can flow again. Kaya sabi ng Luke 6:37, forgive and you will be forgiven. Magfo-flow ang blessing. Kaya pala hindi nagfo-flow, sa'yo nakabara eh. At anong mangyayari sa'yo pag sa'yo nakabara, ikaw ang babaho. Ikaw ang maiimbak. Sa'yo hindi dadalo yung mga bagong mga provisions kasi barado. And lack of forgiveness blocks the path of blessing. You can say it now clinically, you can say it spiritually and scripturally, and you can say it quantumly. Imagine, nadadagdagan yung tools natin to appreciate these realities. Psychology confirms that forgiveness frees us from cycles of resentment. Nebuchadnezzar confessed pride and was restored. In prayer, we release our pride, forgive others, and find that life itself begins to move freely once more. And it begins with humbling yourself, admitting your errors, forgiving others who have wronged you correctly or incorrectly, or baka naman guni-guni mo lang that they have wronged you. But in any case, whether they have wronged you or not, if in your heart you consider them as having offended you, you carry that burden in your heart and you are the one who gets sick. Matthew 6:13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ang temptation ay hindi lang about lust or money. Nagigil dyan ng religion. Pag sinabing temptation, lust agad, money agad. Kaya tuloy, nabulag na dahil doon lang lagi nakamulaga, doon nakatingin, doon nakatitig. Hindi na ito nila titingnan yung iba pang angles ng meaning ng temptation. Ang temptation ay hindi lang about lust or money. It is more about trials that push us to fear, to surrender, to neganess, or compromise trust in God. Kaya ang dasal ay ito, Father, keep us from losing faith and save us from the evil one, protect us from trials that break faith. Actually, when you expound the prayer, that's where it will lead to. Ilayo nyo kami sa mga tukso. Anong tukso? Yun pong matukso kaming huwag magtiwala sa inyo, yung matukso kaming matakot, yung matukso kaming mawalan ng gana sa buhay, yung matukso kaming mawalan ng pag-ibig, yung matukso kaming yumabang at maging makasarili. Yan ang mga tukso na mahalaga, hindi lang yung last end, money. Although may halaga din yun na dapat maunawa at dapat iwasan. Pero hindi lang yun. Kung bakit doon gigil ang religion, money and lust. Pero ang dami pang ibang mas malalim. And one of the gravest temptations is this, to lose faith in the will of God. To the point na ikaw na ang gumagawa ng sarili mong paraan kahit labag sa paraan ng Diyos dahil wala ka na ng tiwala sa Kanyang kalooban at kalooban mo na yung sinusunod. Importante yung prayer. Lead us not into temptation.
Father, keep us from losing faith. What's the power of? And in the Jesus prayer, protection. Bakit? Pag itong lahat, conscious ka, ito pala yung dapat kong pag-ingatan, ito pala yung dapat kong gawin, nagkakaroon ka ng divine protection from all the lies about life. Sa mga kagilagilas na kasinungalingan tungkol sa buhay na ito, na kumisan because we are molded by too much religiosity or too much politics or too much philosophy or whatever belief system, nakakalimutan natin tingnan yung maraming angles ng katotohanan. Wala tayong balance. Kulang ang pag-unawa natin. Informed, conscious prayer is shield that turns us away from destruction and rescues us from the distortions within. Mga baluktot na pag-iisip tungkol sa Diyos, tungkol sa ating sarili, tungkol sa buhay. Inner freedom is the power to resist destructive impulses. Parang pag sinuri mo ang mga tao, parang genetically disposed to self-destruct. That many people, given the chance, will destroy themselves. Bigyan mo ng pera, sisirain nila ang buhay nila dahil sa pwedeng mabili ng pera na hindi nila dapat bilhin, pero dahil kayang bilhin, binibili. Pag binigyan mo sila ng konting luwag, aabusuhin nila yon hanggang maging addicted sila to anything they get addicted to. Binigyan mo ng pagkakataon ng tiwala, wawaldasin nila yung tiwalang yon para maging makasarili, para magyabang, para mag-abuso. Merong propensity for self-destruction. And this prayer, when internalized, opens our mind, and that openness, that wisdom, protects us from the danger of being misled, even about what true sin is, what true temptation is, what true prayer is. Yung katotohanan, para may saklob na madilim na lambong na hindi mo siya makita kahit lagi ka nakatingin. Kaya dapat lagi ka mag-examine. Angatin ang tabing na nagpapadilim sa katotohanan. And that means looking at truth from many angles, from many disciplines of knowledge, para mas maraming liwanag ang pumasok sa ating isip dahil ang tunay na kalaban natin ay kadiliman ng isip. Informed and conscious Jesus prayer trains the mind to reframe temptation. We have to reframe it. Kasi pag lagi ang temptation lang sa utak natin, money and lust, ang dami na palang temptation na pumasok, hindi natin nabantayan kasi hindi tayo nakatingin. Hindi natin binabantayan. Informed and conscious Jesus prayer trains the mind to reframe temptation as opportunity to align with the divine. Remember, every temptation is a chance to succeed or to fail. Hindi lang siya to fail. It's an opportunity, katulad ng contest. Ang contest, hindi ka lang yan para matalo kasi meron kang opportunity manalo. Lahat ng ginagawa mo, may opportunity kang manalo. That even temptation is a good opportunity to stand for God, to stand for the divine will. So hindi siya masama. Basta harapin mo ng tama at magwawagi ka para sa katotohanan ng kataas-taasan. Di salamat, dumating yung temptation, nagkaroon ka ng chance to win a contest, to have an award, and to understand the meaning of what Jesus did for us, to win for us. He was our champion. Informed and conscious Jesus prayer strengthens self-control. Pag na-identify mo, ano ba talaga yung mga temptation, ano ba ang power ng Diyos, nagkakaroon ka ng better control of your life, of your destiny. Pag sinuri-uli natin yung mga nangyari kay Nebuchadnezzar, tapos bigla tayo nag-segue kay Jesus, very interconnected. Nebuchadnezzar was delivered from the inner evil of arrogance and delusion. Pag ang tao naging proud, walang nag-check, magiging prouder. Walang nag-check, nagiging proudest hanggang mag-self-destruct. And you see that's happening around us. Ang taong pinapabayaan para gawin ang lahat ng gusto niya, lalo't empowered, tapos hindi napaparusahan, hindi na itatama, hindi chinecheck, para yung isang bull running around in a house of crystals. Sisirain ang lahat, lalo ang sarili. Importante. Si Nebuchadnezzar, para siya makarecover,
naging totoo. Nagpakatotoo, tinanggap niya ang kanyang abang kalagayan, and from that humble state, lifted up his face to heaven and asked the Most High God to deliver him. And that's what happened. You cannot be praying to God from an ivory tower. You have to be there on the ground from a humble level so that you will look up to the divine. So, kailangan maging makatotoo sa sarili tayo. Manalamin, suriin ang sarili, tanggapin ang katotohanan, and begin from there. Hindi tatanggapin para yun na maging forever, kundi para maging springboard para sa pag-angat, sa pagbabago, sa pag-ayon sa kalooban ng Diyos. We too must pray for deliverance, not only from outside dangers, but more importantly, from our own inner prisons, our self-image, our delusions about ourselves. Remember, detachment from truth is detachment from God who is truth. So we better attach and reattach to whatever is true. And doon tayo magsimula para tayo makarecover. As a person, as a family, as a society, as a nation, as human race. Could anybody be going through Nebuchadnezzar-ness? Meron ba diyang may pinagdadaanan na wala Nebuchadnezzar? Nade-depress, nawawala sa sarili, na-isolate, mabaliw-baliw. Tapos unti-unti ka nang nawawala ng control sa iyong faculties, sa iyong isip, sa iyong emosyon. Well, salamat na lang, nakasulat ang kwento ni Nebuchadnezzar and connected with the prayer of Jesus. Lift your eyes to the Most High. Not to anyone else, to the Most High. Align with His will. Release pride. Yan ang pinakamalala nating karamdaman. At kailangan kilalanin yun. Ay, oo nga, proud ako. Ay, oo nga, marami akong nasisirang relasyon dahil sa aking pride. Ay, oo nga, marami akong hindi nagagawang tama dahil sa aking pride. Kilalanin yun. Kasi sa pagkilala sa katotohanan, nagsisimula ang kaliwanagan na nagdudulot ng pagpapala. Release pride, forgive. Dasal kayo ng dasal, tapos hindi ka naman pala nagpo-forgive, di baliwala. Tumatalbog lang. Kasi yung malinis na puso na hindi dinadaluyan ng kung ano-anong blessing dahil may nakabarang pride, dapat muna tanggalin yung pride dyan. Ibaba si pride. Wala pa naman sumaya sa pagiging proud eh. Wala pang natahimik sa pagiging proud. Kaya ang laki-laking kasinungalingan niyang pride. Yung may pride ka, tapos hindi ka nakikipag-usap sa mga mahal mo sa buhay, lumalayo ka sa kanila, tinatalikuran mo ang mga blessing dahil ayaw mo tanggapin. Anong gagawin sa'yo ng pride na yan? Kaya yan ang temptation. The temptation is to not even think of pride as temptation. Project ng buhay dapat, ibaba ang pride na yan. Magpakatotoo lang. And to forgive and to trust. Remember, napag-aralan na natin, at siguro sa inyong private studies, nalaman nyo na noon pa yan, na worry makes you sick. Trust. Prayer restores the mind and the world. Because your mind is part of that one mind of creation. In Babylonian culture, kings were expected to perform public rituals of humility, which Nebuchadnezzar did. Now, Jesus redirects this. Not public displays, but private, secret prayer to the Father, producing inner strength. Private spirituality, private prayer, private devotions, alongside your more public religious and spiritual activities. Matthew 6:6, ulitin lang natin. Sabi ni Jesus, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Do that in your life. Wala po kaming room. Di kahit saan, sa ilalim ng puno ng gabi. Ibig sabihin lang, away from the public gaze.
away from public scrutiny and performance. And even if you're surrounded by people, you can close your eyes and be alone with the Lord. Prayer is not performance or manipulation of God, but alignment of our inner life with the Father. And in that alignment comes restoration of mind, strength of spirit, and clarity for life. Turuan niyo po kami, Ama, na bigyan ng very practical application sa mga katotohanan ito. Buksan niyo po ang aming isip para maunawa ang maraming abstractions. Turuan niyo po kami to see beyond the surface, to understand spirituality as Jesus practiced and taught it. Na hindi lang puro religiosity, kundi deep spiritual communion with you. Na nagsisimula sa pagbababa namin ng aming pride, sa pagpapatawad sa kapwa at sa sarili, at sa pagtitiwala sa inyo. Sa ganitong mindset, dito lumalago ang aming buhay, tumitibay ang aming pananalig, at nagkakaroon kami ng kapayapaan. Pagkalooban nyo kami ng iba yung karunungan na maunawa at maipamuhay ang mga ito. Mapag-isa tayo sa presensya ng Diyos, the Most High God. Be alone with the Divine. Let the Divine speak to you right now at bigyan tayo kanya-kanya ng mga personal applications na pwedeng-pwede agad nating gawin. Be with the Lord in silent reflection.